Kalahating araw nang inaapul ang sunog sa gusali ng isang construction supplier sa Baliwag, Bulacan. Saksi si Joseph Morong. Mula sa malayo hanggang sa malapitan, kita ang makapal na usok at nagbabagong apoy sa branch ng isang home at construction supplier sa Baliwag, Bulacan. Nag-umpisa kaninang alas 11 ng umaga ang sunog. Kontrolado na ito ng mga otoridad. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy at ang halaga ng pinsala. Ayon sa may-ari ng nasunog na pasilidad, suportado raw nilang investigasyon ng mga otoridad sa sunog. Iniulat din daw sa kanila ng mga otoridad na walang nasaktan o nasawi ng sunog. Ang investigasyon naman sa pagkasunog ng 19 na sasakyan sa NAIA Terminal 3 Parking Terminal nitong Lunes, pinangunahan na mismo ng National Headquarters ng Bureau of Fire Protection o BFP. Binusisi ng mga taga-BFP ang lugar ng sunog at ang mga sasakyan na tupok. Sa lawak ng sakop ng sunog dito sa parking terminal, itong bahaging ito ang tinututukan ngayon ng Bureau of Fire Protection kung saan posibleng nagsimula ang sunog. Tingin ng mga otoridad dahil sa hangin, init ng panahon at tuyong damo sa paligid ng apoy na posibleng sa lugar na yun nagsimula ay kumalat sa mga katabing sasakyan. Kinordona ng mga sasakyang natusta. Nangalap doon ang mga posibleng ebidensya na siyang pag-aaralan ng BFP. 10 sa 19 na may-ari ng mga nasunog na sasakyan ang nakipag-ugnayan na raw sa Manila International Airport Authority o MIA. May siyang pa kami inaantay kasi parang galing yata abroad itong may-ari. Ang Philippine Skylanders International Incorporated o PSI na private operator ng paradahan sa NAIA Terminal 3 na unang sinabi sa liham sa MIA na sasagutin ang pinsala sa mga sasakyan. Pero hindi raw ito pag-ako ng pagkakamali o kapabayaan. Nakikipag-ugnayan pa ang GMA Integrated News sa PSI at naghihintay ng kanilang tugon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.